Hello po, hello po. Si Ponix po ito. Ng Philippine Old Collection. So, meron tayo ditong matagal kong iniingatan. Siguro mag 8 years na, 7 o 8 years. Isa itong special na plaka. Kasi hindi ito yung ordinaryong mga plaka na mamurahin na 50, 100, 1,000, 2,000, 2,000. Ito ay luma, 1920s na 78. Kung tawagin na 78. Yung plaka. Ang pagkakatanda ko dito, teka muna, nga pala. So, episode ano na tayo? 21. Medyo sinisipon pa. Episode 21. So, ito ay matagal ko ng collection. Munti ko na itong maibenta pero dinilit ko agad. So, nung nakita ko kasi na ako lang talaga palang meron nito. At butit nakasurvive. Kasi dumaan ng panahon ng World War II. Andito at buhay pa itong plaka na ito. Usually kasi yung mga ganitong plakang 78, yung mga sinauna plaka, babasagin. Lalo na't nung nakahiram tayo dati ng na nakakabasa ng 78. Usually mga phonograph, yung mga trotot, mga walang kuryente para mapatugtog yung ganito. So nung napatesting ko, gumagana siya. So company pala nito ay Columbia. So kaya ako nakita yung yung logo niya. Ito yung mga sinaunang Columbia. Wala na rin yung ganito. Wala nang ganitong record. At talagang maski sa US, sa bansa, bihira po yung mga ganitong na nakakasurvive talaga. Kasi nga babasagin. Kasi ang quality po na ito, itong plaka na ito, ang quality po nito ay shellac. Mang material, shellac po. Yung tinatawag nilang lock na bag. Kumbaga, yun ang parang dagtano nung yun ang kinukuha. Hindi po plastic. Yung mga ganitong mga pine-preserve ng mga taga-US, nakikita ko inaalagaan talaga nilang mabuti. Kasi nga kung gusto nyo marinig ang record na kahit walang kuryente, at ito mismo yung time na yon. Mismong time na yon na nabubuhay. So ito sa buong Pilipinas, maski sa ibang bansa, ako lang pong meron nito. So bukod doon, sa una, yan nga, yung mahirap nga siyang hanapin, babasagin, napaka-delicate talaga. Parang pinggan talaga eh. Kaunting mo lang yan, basag yan. Kasi nagkaroon na ako isa pang ganito nabasag eh. So ito talaga pinangingatan ko talaga mabuti. Pina-frame ko pa nga nito. Ito yung frame. So tinanggal ko ulit at time ko naman yung labas. Siguro kung nakita nyo yung YouTube ko sa Philippine Old Collection, mga 7 years ago ata, mahigit napatugtog ko to ng buo. May mga nagkumopya pa nga sa mga vlogger kinopya nila na hindi nagpapaalam. Ginrab nila itong copy ko. Yung record. So ito yung kay Manuel L. Quezon. That the Philippines are your country and the only country God has given you. That you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. It has a great past and a great future. The Philippines of yesterday are consecrated by the sacrifices of life and treasure of your patriots, martyrs and soldiers. The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness and of freedom. A Philippines
with her head raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy. A republic of virtuous and righteous men and women, all working together for a better world than the one we have at present. Compatriotas, nosotros los hemos consagrado cuanto tenemos y cuanto somos para el bienestar y la libertad de nuestro país. Pronto pasaremos al mundo de los que han sido. Nuestra obra no está terminada. Es vuestro deber continuar. Pensad siempre que sois filipinos, que Filipinas es vuestra patria y la única patria que Dios os ha dado, que tenéis que conservarla para vosotros, para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Filipinas tiene un sublime pasado y un grandioso porvenir. Su pasado está consagrado por los sacrificios de nuestros mártires y soldados. Su presente está honrada por la devoción a su causa de una generación patriota. Su futuro será tan grande como queráis hacerlo. Veo en el porvenir a Filipinas con su frente erguida en medio del océano Pacífico, llevando en la mano la antorcha de la democracia y de la libertad. Una república próspera y feliz, de mujeres y hombres virtuosos y libres, amantes de la justicia y del orden, trabajando juntos por mejorar la suerte de toda la humanidad. Tsaka kay Julian Felipe. Yan yung original. Spanish. Espanyol pa yung kanta. Very rare na yan. History na. Piling mo kaya naman.
So ito naman po ay priceless talaga. Dahil sa priceless po siya at yung historical value niya ay napakataas, mula nung 1890s ah, na inano yung lyrics nung sa Bayang Magiliw o Lupang Hinirang o Bayang Magiliw. Tapos inano ni Julian Felipe naman, siya naman yung parang composer para mapatugtog. Kasabay po ito nung 1890s na, kasabay po nung ano yun, nung sa Cavite na petugtog yung unang kanta natin ng Lupang Hinirang o Bayang Magiliw. Or marching ano yata yun eh. Basta yung may tawag na marching, nalimutan ko na yung ano. So, pinatugtog to, yung side B, sa special dahil mula noon hanggang ngayon, sa kada eskwelahan, maski sa company, maski sa gobyerno, pinapatugtog ang Bayang Magiliw. Para sa future, ito po yung nag-iisa lang talaga. May makita man kayong record lang yon by digital. Pero sa hard copy, nung time na yon, ito po yun. 1920s. So, asan ba yun? Ito. Ingatan ko lang talaga. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan po siya. Tapos ito naman yung kay Manuel Quezon. Hindi pa siya senador dito. Message to the people. Hindi pa siya senador. So yung message to the people naman, isa rin importante. Hanggang ngayon ginagamit pa rin. Napaka-importante pa rin ang message na yon. Espanyol, Spanish, English ang ginawa niyang talumpati po dito sa ginawa niya ni late President Manuel Quezon. So, kung iintindihin niyo yung lyrics po, ay yung sinasabi sa message po, na kailangan ipaglaban natin ang ating ating lupain para sa future at future ng future mga anak natin. Hanggang ngayon yung pa rin ginagamit. Dalawa yung historical value dito. Bukod sa Bayang Magiliw, Lupang Hinirang. Mula noon hanggang ngayon, ako pa lang talaga ang meron nito. Wala pong lumalabas sa kahit saan Tagalan. So, paparinig ko sa inyo yung neto ulit. Kinapi ko na lang sa record sa YouTube na sinave ko noong una. So, pangalawang beses ko pa lang na ito na testing. Tinesting. So, hassle hindi ko na pinatesting na. Kasi meron ng evidence naman na pinarecord Yan. Medyo delikado lang. Hinilagyan ko ng unan para siguradong safe po. So, paigyan nyo para kikibatutan kayo sa lalo na yung Lupang Hinirang Bayang Magiliw. Spanish po yung salita. Yung kanta, Spanish. Kaya yung makikita nyo sa anak ko talaga nung malit pa siya Kasi nga malaki na Nung malit siya, talagang nakaganon siya. Kasi pamilya siya doon sa Kidong Post ni Julian Felipe. Pero yun ang gumawa ng lyrics nito ay si Sep Palma yata. Katanda ko. Kasi mahilig din ako sa history So, ako lang po, nag-iisa lang meron po nito. Sa iba, hindi na yung sa pagkakaan nila, yung iba, minamaliit nila ito dahil sa, plaka lang to. Pero hindi nila alam ito yung pinaka-importante talaga sa atin. Itong plaka na ito. Ito ang record mula noon. At nagpapatunay na shellac na materyales. Makikita doon sa chip. Ayan yung chip niya. Makikita yung loob niyan Hindi ko lang kung makikita pa. Yung loob niya. Makikita yung chip na yon. Yung loob nun, yun yung materyales. Shellac.
So, nung napatugtog ko to, ay gumagana. Hindi ko na ho binenta. Pang sarili na lang. Wala. Ako lang talaga po ang meron po nito. Kung may makita, wala talaga makikita. Kahit sa company sa mismong Colombia, wala. Ito isang priceless. Kasi ito ang nilalaman nito tungkol sa ating Pilipino, sa Pilipinas. Sige po, shinare ko lang po. At makikita nyo naman yung background ko. So, please like, share, and follow sa aking FB page, yung Phonics Hunting Out of Ordinary. Kasi isa po kong old-timer picker at matagal na rin nagbebenta at matagal na rin collector. So, mga ano lang ako, small time na seller para like, binubuhay sa anak ko, sa pamilya ko. So, yun ang ko ngayong ginagawa. Ano pa ba? Ayun, yung pala sa YouTube ko, medyo konti lang yung subscriber ko sa YouTube. So, yun ay pinakamatagal na rin sa akin yung account na yun. So, pinalitan ko na at ginawa ko ng Philippine Old Collection. Sige po. Kilala ko sa mga kilala ko sa mga kolektor at saka mga nag-antique, mga seller. Sa pangalan ko, si Phonics po ito. Sige po, marami pong salamat. At share ko lang po. Salamat po.